Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. By the way, pasensya na kayo kasi hindi ako masyado nakapag-upload nitong mga nakakaraan. Medyo na busy kasi maraming ginawa yung aming Heart Rhythm Society. And by the way, ako kasing president this term. So ngayon, medyo natapos na namin yung major activities namin. Pwede na ulit akong gumawa ng mga YouTube videos. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga patterns ng pagtaas ng blood pressure because I think they are important. Kasi nakikita rin naman natin kung ano itong mga patterns na ito. May ginawa na akong video tungkol sa hypertension at sa pagtaas ng blood pressure. Sa video na yon, sinabi ko ang definition ng hypertension. Yon ay ang pagtaas ng blood pressure pag ito ay ating kinuha sa 140, yung nasa taas na number. Yon ang tinatawag naming systolic blood pressure. At yung sa babang number or yung diastolic blood pressure na mas mataas na 90. Ang ideal na blood pressure, by the way, ay 120/90 at anything na mababa or sobrang taas ay delikado. Ang pagtaas ng blood pressure consistently na mas mataas sa 140/90 ay napatunayan na sa mga studies na sila ay associated sa mga complications tulad ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso, pagkakaroon ng heart failure or paghina ng pagbomba ng heart, at pagkakaroon din ng stroke. In fact, sa stroke, 50% ng stroke ay associated sa mataas na blood pressure. Kaya importante na ating minomonitor ang ating blood pressure at ito ay napapanatili nating mababa sa target na 130/80 to 85. At itong mga target na ito ay na-develop sapagkat sa target na ito, doon nakita na bumababa ang risk na magkaroon ng complications pag ang isang pasyente na may hypertension ay bababa ang kanyang blood pressure sa level na 130/80 to 85. So ulitin ko, yung taas na number, tinatawag namin systolic blood pressure, at yung babang number ay tinatawag namang diastolic blood pressure. Pag-uusapan natin yung mga iba't ibang patterns. Alam ko, familiar tayo doon sa consistently or persistently na mataas na blood pressure. Yung pag kinukuhanan ng tama ng pagkuha ng blood pressure ay lagi itong mataas sa 140/90, at least na 2 beses dapat itong nakuha sa magkaibang panahon at pagkakataon. By the way, may ginawa na akong video tungkol sa tamang pagkuha ng blood pressure kasi importante na tama ang pagkuha natin ng blood pressure at importante din na meron tayong blood pressure monitoring at home. May isang, I'm sure familiar kayo, kung hindi man kayo ay may kakilala kayo na pag sa bahay, okay naman ang kanilang blood pressure, pero every time na pupunta sila sa clinic at magpapakuha ng blood pressure ay biglang tumataas ang kanilang blood pressure. Tinatawag namin yon na white coat hypertension or sa ibang term ay white coat syndrome. Bakit siya tinawag na white coat hypertension? Kasi pangkaraniwan, ang kumukuha ng ating blood pressure sa clinic or sa hospital ay naka-white coat. So yung mga tao o pasyente na nakakakita ng mga healthcare personnel sa naka-white coat, sila ay kinakabahan, nagiging anxious sila, at tumataas kaagad ang kanilang blood pressure. Yon ang tinatawag na white coat hypertension or white coat syndrome. Estimated na around 5% ng tao ay may white coat hypertension. So ibig sabihin, 5 sa kada 100 sa atin ay tumataas ang blood pressure pag tayo ay nagpapakuha sa clinic. Pero kung magpapakuha tayo sa bahay, sa ating kamag-anak, sa ating kakilala, ay normal naman ang ating blood pressure na nasa 120/80 or at least mas mababa sa 140/90. Ano nga ba ang mga pwedeng dahilan ng pagkakaroon ng white coat hypertension? Unang-una na yung anxiety. Kasi syempre, pag nasa clinic tayo, natatakot tayo na baka may abnormal na makita sa atin o merong masamang balita tungkol sa ating kalusugan ang ating doktor o kaya ang ating mga nurses. So yon ay isang sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure. By the way, ang white coat hypertension ay nakikita sa mas may edad na 50 pataas, sa mga babae, doon sa mga medyo mabibigat ang kanilang timbang. Yun ding mga hindi naninigarilyo or mga non-smoker, mas may tendency sila na magkaroon ng white coat hypertension. But, hindi ibig sabihin nun ay kailangan nating manigarilyo kasi ang paninigarilyo ay nakakataas persistently ng blood pressure. In fact, I'm sure alam nyo na rin to, pag ang isang pasyente ay may mataas na blood pressure at may iba pang risk factors na pwede sila magkaroon ng sakit sa puso, pinapatigil namin ang paninigarilyo sa kanila. Delikado nga ba na meron tayong white coat hypertension?
Fortunately, hindi. However, yung mga pasyenteng may white coat hypertension ay kailangang regular na minomonitor ang kanilang blood pressure. Kasi sa mga pasyente na may white coat hypertension at ang edad nila ay 60 or 60 pataas, 2 beses ang kanilang risk na magkaroon ng hypertension in the future. Mas mataas ang kanilang risk kaya kailangan silang mamonitor. Kung kayo ay nagpupunta sa clinic at laging mataas ang inyong blood pressure, sa amin, pinapamonitor namin ito sa bahay kasi doon natin ma-establish ang diagnosis ng white coat hypertension. Yung iba, para maging mas objective ito, pinapagawa namin sila ng tinatawag na 24-hour ambulatory blood pressure monitoring. Ibig sabihin, may makinang ikakabit sa kanila, maliit lang yon, huwag kayong mag-alala, at ito ay magmo-monitor ng kanilang blood pressure for 24 hours. At makikita namin doon kung ano ang kanilang blood pressure, kasi ang blood pressure ay nag-iiba sa time of the day, nag-iiba-iba ito sa bawat tibok din ng puso. So makikita namin doon yung average kung talagang ito ay normal sa bahay. Ano ang mga pwede nating gawin kung tayo ay may white coat hypertension? Unang-una, siguro dapat magkaroon tayo ng magandang relationship sa ating doktor. Kasi pag tayo ay comfortable sa ating healthcare provider, mas naiiwasan ang pagkakaroon ng white coat hypertension. Pangalawa, dapat hindi tayo mapuyat the day before na tayo ay pupunta sa clinic. Alam ko, sa mga pasyente, lalo na nagta-travel ng malayo, wala tayong magagawa doon, maagang gumigising, pero importante, the night before ay magkaroon ng sapat na tulog. Kasi napatunayan din na hindi lamang ng anxiety ang pwedeng magpataas ang blood pressure, pwede rin makapagpataas at makapag-develop ng hypertension ang mga pasyenteng kulang sa tulog. In fact, sa latest recommendation ng American Heart Association, nakasama sa Life's Essential 8 na kanilang recommended, nakalagay doon na dapat ay tayo ay mayroong sapat na tulog ng around 7 to 9 hours. Pag ang ating tulog ay mas maigse sa 7 hours a night, o kaya naman ito ay mas mahaba sa 9 hours a night, mas mataas ang risk na magkaroon ng hypertension at magkaroon ng sakit sa puso. May isa pang klase ng hypertension at ito ay mas delikado. Kung ang white coat hypertension ay ang pagtaas ng blood pressure, kung ang isang pasyente ay nasa clinic, ang masked hypertension, masked kasi ito ay hindi nakikita ng doktor. Ibig sabihin, yung mga pasyente, pag sila ay nagpupunta sa clinic, mababa ang kanilang blood pressure. And yet, pag sila ay nasa kanilang bahay o kaya naman ay natutulog, doon tumataas ang kanilang blood pressure. Mas ito ay delikado kasi mas mahirap itong ma-detect. In fact, ito ay nadedetect lamang sapagkat yung mga pasyente or mga tao ay mayroon na silang complications ng hypertension. Lumalaki ang kanilang puso, sila ay may left ventricular hypertrophy sa X-ray, for example, o kaya naman sa kanilang ECG. O kaya nagkaroon na sila ng complication tulad ng baradong ugat sa puso, nagkaroon na sila ng stroke, o kaya naman ng heart failure. And yet, yung kanilang blood pressure ay mababa. Pero, pag ito ay tinignan ng 24-hour blood pressure monitoring, doon makikita na tumataas pala ang kanilang blood pressure pag sila ay nasa bahay. So, yung masked hypertension ay mas delikado at ito ay kabaligtaran ng tinatawag namin na white coat hypertension. So, paano namin ito again na-detect? Kami ay nagkakaroon ng suspicion pag ang isang pasyente ay may tinatawag na end organ damage or ang kanilang mga organs tulad ng kanilang brain, ng kanilang heart, and even kidneys ay meron ng complications coming from hypertension and yet ang kanilang blood pressure ay hindi tumataas sa clinic. So, nagre-request kami ng tinatawag na 24-hour blood pressure monitoring para makita kung ang blood pressure nila for 24 hours ay kahit na mababa sa clinic, ay tumataas naman pala pag sila ay nasa ibang lugar. Ang isa pang pangkaraniwan na pattern ng hypertension ay ang tinatawag naman namin na isolated systolic hypertension. Ibig sabihin, kanina nabanggit ko, yung systolic blood pressure ay yung nasa taas na number at yung diastolic blood pressure ay yung nasa baba. Sa ating mga lolo at lola o sa mga may edad na kamag-anak, nagiging common or pangkaraniwan na tumataas ang systolic blood pressure nila and yet yung kanilang diastolic blood pressure ay mababa. I'm sure meron kayong lolo't lola na ang kanilang blood pressure ay mas mataas ang systolic sa 160 millimeters and yet yung kanilang diastolic ay mas mababa sa 60. So yon ang tinatawag na isolated systolic hypertension
At ito ay nakikita sa mga elderly or sa mga nakakatanda nating mga tao. Ang isolated systolic hypertension ay associated din sa complications. Kahit mababa ang kanilang diastolic blood pressure, importanteng mapababa pa rin ang kanilang systolic blood pressure upang mapababa ang risk ng mga complications. Sa lahat ng forms ng hypertension na ito, whether persistent, white coat hypertension, mask hypertension, isolated systolic hypertension, importante na magkaroon tayo ng lifestyle change. Paano nga ba natin mapapababa ang ating blood pressure? Aside from monitoring, of course, meron akong ginawang video tungkol sa mga pagkain at sa mga pwede nating gawin upang mapababa ang blood pressure sa ating katawan na kahit hindi tayo umiinom ng gamot. So, let's just review. Unang-una, importanteng bawasan natin ang asin sa ating mga kinakain. So, ibig sabihin, dapat mas matabang ito kaysa sa ating panlasa. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng ideal body weight at ma-maintain natin ito. Maganda rin na low-fat ang ating diet at ito ay mas maraming prutas at gulay kaysa sa karne. Ang pagkakaroon din ng sapat na tulog ng 7 to 9 hours ay nakakapagpababa ng blood pressure. Yung pagkain by the way ng bawang as supplement o kaya naman hinahalo sa pagkain ay meron din mga studies na nagsusupport na pwede ito makapagpababa naturally ng ating blood pressure. And of course, importante na bawasan natin ang anxiety, ang ating stress, at bawasan din ang excessive na pag-inom ng caffeine-containing drinks tulad ng kape o kaya naman ng alcoholic beverages. Dapat ding ihinto ang paninigarilyo kung kayo ay naninigarilyo. Ang lahat ng ito ay pwede makapagpababa ng inyong blood pressure. And of course, importante na ma-monitor natin ang ating blood pressure regularly. Hindi naman kailangan araw-araw, pero sana once or twice a week ay makapagpakuha tayo ng blood pressure. Doon sa mga normal blood pressure, okay na yung mga once a month. Importante na magkaroon tayo ng tamang blood pressure para maiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit sa puso, sakit sa bato, o pagkakaroon ng stroke in the future. Sana ay mayroon kayong muling natutunan sa video na ito. And hopefully, dun sa mga hindi pa nagsasubscribe or bago kayo sa channel na ito, please consider subscribing to this channel. Meron na rin ako mga videos na nagawa na tungkol sa hypertension, tungkol sa cholesterol, and especially sa mga tibok ng puso because that is my subspecialty. Please watch them and I will see you next time for more videos.